Hindi na nagpapakita eh. Sinabi niya, hindi na ako magpapakita ngayon. Boses ko na lang maririnig niyo. Bakit? Kasi magkakaideya yung mga humahunting sa kanya kung nasan siya eh. Kaya no, malamang talaga to eh. Deadball na to si Kibuloy. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, yung nangyari po na pag-ere po ng boses lang po ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po nagpapakita ngayon si Apollo Kibuloy. Hindi po natin alam kung nasan po siya, kung siya po ba ay nasa Pilipinas na. Ayon sa sinasabi ni Pastor Kibuloy, no. Meron pa po siyang mga sinasabi. Hindi ko po alam Ngayon ko lang po natuklasan na binata po pa si Pastor Kibuloy. At ayaw niya man daw na samain yung mga nag-aakusa sa kanya, parang pinag-aagawan po siya. Kabilang po sa mga akusasyon nito ni Pastor Kibuloy ay ang gusto po siyang i-eliminate talaga ng US government, no? Ayon kay Kibuloy, at saka kasabwat po itong Philippine government, no, sa ginagawa niya. Usapan din po natin ang pinakatampok na usapin po ngayon, ang pagtaas ng presyo ng itlog. At nakakatuwa po, no? Huwag naman nakakatawa, nakakatuwa po na pinag-uusapan po ng mga congressman at ng ating napakahusay na speaker ang solusyon po sa presyo ng itlog. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Kung very willing naman palang harapin, no, ni Pastor Kibuloy yung kanyang mga kaso, bakit hindi pa simulan? Actually, nabasa ko yan noon Nabasa ko yan noon ng kainitan nung pagsasampa kay Pastor Apollo Kibuloy. Tapos nabasa ko rin na 2024 pa. 2024 pa itutuloy doon sa US. Sabi ko, bakit kaya dinidelay pa? Balang araw 'di ba? Kung seryoso kung ganun ka-serious yung mga bintang kay Apollo Kibuloy, human trafficking, sexual abuse, bakit kinakailangang i-delay, 'di ba? Okay, ikalawa. Handa naman pala, kaya lang naghihintay, hindi po sila nagtatago hindi po siya nagtatago daw, no? Panay daw to kasi ayon kay Kibuloy to ayon kay Pastor Kibuloy, hindi po sila nagtatago. In fact, naghihintay po sila ng request ng extradition, no? Mula po sa US, sa DOJ, wala pa po. Hindi naman po pwede na magkukusa yung gobyerno natin na iharap si Kibuloy nang wala pong pakiusap mula naman sa US government. So naliliwanagan po natin wala po palang ibig sabihin hindi pa po nagre-request, kaya hindi po tumatakbo yung kaso pa sa US na very willing naman daw, no, na harapin ni Pastor Kibuloy dahil nga sa pangyayari na wala pa namang request sa DOJ. In return, hindi pa ma-surrender ng DOJ o ng pamahalaan ng Pilipinas si Pastor Kibuloy, no? Alam niyo, pag napakinggan niyo si Kibuloy, maniniwala kayo, no? Malamang talaga to deadball na to si Kibuloy. Pero wala pong pakialam si Rizal Tiberos diyan, pakinggan po natin. Ang sabi niya, "Wag pong pa-victim. Ang hinihiling lang sa inyo, ayaw marap sa Senado. March 5 po ang susunod na hearing. Pag hindi po kayo umatin sa Senado, ipapahuli ko kayo." Alam po ninyo, sa totoo lang, ako iniisip ko Ewan ko lang kung ganito mag-isip si Kibuloy di ba? Ulitin ko, sabi, ganito itsura niya yung Tiberos. "Huwag kang pa-victim. Ang inihiling lang sa inyo, umatin kayo ng hearing." Alam niyo yun, yung nananawagan na si Kibuloy ng revolusyon. Alam niyo yung ako na mamumuno ng isang revolusyon. Hindi naman niya sinabi revolusyon, pero yun yung laman ibabagsak natin. Di ba? Ganun na yung panawagan niya no? Ang pagkakaunawa ni Rizal Tiberos sa lahat ng sinabi ni Kibuloy ay tatakutin niya si Kibuloy na, "Sige, ipapahuli kita." Pag hindi ka umatin ng hearing. Alam niyo yung nakakatawa ron kasi ang layo na Sa tingin mo yung sinabi ni Kibuloy, nananawagan na siya ngayon ng isang revolusyon, no? Nananawagan si Kibuloy ng isang revolusyon. Nananawagan po siya na ibagsak na yung dapat ibagsak Hindi ko po sinasabi na ako nananawagan, hindi. Wala po akong kinalaman kay Kibuloy. Hindi po ako membro ng Kingdom Gunston, no? Hindi po kami member. Ang point ko lang dun, ang tindi-tindi na nung ang tindi na nung panawagan ni Kibuloy. Sa tingin mo matatakot pa siya na ipapakulong mo
Isa-cite mo ng contempt. Hindi po ba nakakatawa yun? Sabi nga ng US Embassy na ito nagsalita. Kasama si Kibuloy sa FBI's most wanted. Most wanted si Kibuloy, no, ng FBI. Pambuong mundo po yun. Hinahagilap na si Kibuloy ngayon ng buong mundo. At tatakutin mo sa... Sige, pag hindi ka dumalo. Sige ka, Kibuloy, pag hindi ka dumalo, isa-cite kita ng contempt. Sige ka. Pag sinipe kita ng contempt, makukulong ka. Wala sa hulog eh. Hindi nyo ba naintindihan? Sabi, wanted siya sa FBI, kaya po siya hindi na nagpapakita. Di ba? Hindi na nagpapakita eh. Sinabi niya, hindi na ako magpapakita ngayon. Boses ko na lang maririnig niya. Bakit? Kasi magkaka-ideya yung mga humahunting sa kanya kung nasan siya eh. Kung magpakita siya eh. Background, mga, ewan, masa malalaman kung nasan siya eh. Ang concern na Risa, huwag kang magpa-victim. Umaten ka ng ano. Kung ako kay Kibuloy, ako kay Kibuloy, kaysa mahuli ako na US, FBI, kaysa huliin ako litisin doon sa US na FBI, putya magpapakontempt na. Hindi ako atin. Kailan ba? March 5? Hindi ako atin. Pero sa March 6, tatambay ako sa Senado. Di huliin ka. Iko-contempt ka dahil kinomtempt ka na eh. Papahuli ka ngayon. Papahuli po ako sa Senado tapos hindi ako magsasalita. Hanggat hindi siya nagsasalita, di ba nakakontempt ka? O contempt ka pa rin. Di, kulong lang siya sa Senado. Hindi siya makukulong sa US. Bakit paano makukulong sa US yan? Contempt, under ng contempt nyo. Mas makapangyarihan po yung Senado. Hindi na pwedeng kunin sa Senado yan. Nag-iimbestiga pa kami hanggat hindi sumasagot yan si Kibuloy. Hanggat hindi sumasagot si Kibuloy, nakakontempt yan. Kung ako kay Kibuloy lang, kung ako, doon na lang ako sa Senado, dito na lang ako magpapakulong. Mamimili ka eh, kukulong siya sa lahat eh. Parang ang pinaka-importante kay Rayson Tiveros yung hearing ng committee niya. Tapos ang nakakatawa noon ito, wanted sa FBI, ang daming kaso, mga sexual na pang-abuso, yung mga taga-ibang bansa niyan, anong-ano na yan kasi lalo na sa Amerika, nako, usong-uso yan ngayon yung natuklasan yung mga Epstein Island na yan. Usong-uso sa kanila yan, gustong-gusto nila yung mga ganyang kaso. Ang dami mong kaso, gun running, mga human trafficking, mga bata, mga inaalipin, mga bata, sinesexual harass, lahat-lahat, no? Iniisa-isa yung kaso, ang dami-dami. Tapos napakulong lang ni Rayson Tiveros. Oh, ang galing naman ng Senado nyo, napakulong, tagal na nagtatago yan. Anong kaso? Contempt. Nasa Senado. Kaya siyempre, mahirap naman. Son of God yan. Hindi po natin, hindi po natin, anong tawag doon, pwedeng utusan na, magpa-contempt ka na lang. Sa Senado ka na makukulong. Tapos, huwag kang kumibo. Iharap na po natin si Pastor Kibuloy. Huwag kang kikibo, kasi, kung hindi ka magsasalita, contempt ka pa rin. Sige, dito lang ako sa Senado habang buhay. Hanggang magpalit na yung Senado. Okay, punta po tayo sa tapusin po natin to. Dito po kay sa sinabi po ni kaya atin po kami sa mga taga Cebu. Ito po yung tatak ko ng t-shirt sa Davao. Ito, dalawa to eh. May souvenir po. Hindi pa ako nakakalis sa Davao, na-arbor na niyan eh. Na-arbor na isa. Ito po ang sinabi, ito pala yung buong sinabi ni Ping Lacson, no, tungkol po dyan sa pamimigay ng ayuda. Contempt po. Hindi po pwede na makialam sila sa Senado. Yun kasi yun. Pag pinakulong po yan ng Senado, wala pong US. Ang mangunguna muna yung Pilipinas. Nakakulong po yan sa amin eh. Bakit nyo po kukunin? Ano, nakakatawa ba dong? Di huwag kang matawa. Ganun po talaga. Alam nyo po. Hindi ko po kasalanan kung ayaw nyo pong tumawa, no? Wala pong problema ron. Malaya po kayo. Huwag nyo na po akong usigin. Ganun po talaga ang komedya po. No? Ang komedya po, talagang mahirap pong trabaho yan. Kaya nga ako hindi naging komedyante. Pag ganito lang po yun, no? Pagka hindi po kayo natawa sa isang joke po, kailangan ko pa po bang i-explain yun? Joke po yun.
Pag yung joke po, hindi po kayo natawa, huwag niyo na po ipapaliwanag sa nagbigay ng joke. Di po ba? Kanya-kanya yan eh. Ang natatawa kayo yung mga visual. Siguro pag binabatukan si Tekla. Eh, ito po kasi, intellectual joke po kasi to. Pasensya na po ha. Intellectual joke po. Ako kasi natatawa ako sa pangyayari, di ba? Nakakatawa po sa akin yun. Pasensya na po kayo kung hindi po kayo natatawa. Lahat kayo. No? Alam ko naman yung gustong tawanan nyo, yung mga ano lang, yung mga joke na wala kang magawa sa buhay, magkulong ka sa kwarto, pag-aralan mo yung mga presidente, magsaysay ka. Di ba? May mga ganun pong tao eh. Pero ako po kasi tawan-tawa ako sa sitwasyon na ang dami niyang hinaharap na kaso, di ba? Ang dami niyang hinaharap na kaso, sexual harassment, lahat talaga panghabang buhay na tapos mahuli lang siya dahil sa contempt. Ang contempt kasi yung ayaw mong umattend. Ayaw mong umattend kaya ka nakakulong, hindi dahil sa market. Hindi ko na dapat in-explain yung joke. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman